Nang sumiklab ang isang napakalaking wildfire sa Los Angeles, California, libu-libong kabahayan ang tinupok ng apoy. Libu-libong mga firefighters na nagmula pa sa iba't ibang estado ang nagtulong-tulong upang maapula ang naturang wildfire. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa ito naaapula. January 7, 2025 nang sumiklab ang wildfire na ito. January 12, nag-umpisang kumalat ang napakaraming mga maling balita sa social media na di umano mga larawan ng mga bahay na nagmamay-ari ay mga Kristyan hindi nasunog sa wildfire sa Los Angeles, California. Ito kaya ay may katotohanan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ngayon ay January 17, 2025. Hanggang ngayon ay maliit na porsyento pa lamang nasunog ang naaapula ng kabumbiruhan ng Los Angeles, California. Katulong ang ibang mga bumbero na nagmula pa sa iba't ibang estado. Maging sa Eaton Fire ay ganun din. Lalong nababahala ang maraming mga residente sa Los Angeles, California sapagkat ayon sa forecast, ngayong darating na linggo, muling magbabalik ang malakas na hangin. Sa ngayon ay medyo mahina ang hangin, kaya masaya ang maraming mga bumbero sabagat matagumpay nilang naaapula ang ibang mga sunog. At dahil napakalaki ng balitang ito, ayon nga mismo sa Los Angeles, sa loob ng maraming taon, ito na ang pinakamalalang wildfire na kanilang naranasan. Kumalat ang maraming totoong balita at concern sa kalagayan ng maraming mga taga Los Angeles. Pero meron ding mga maling balita ang kumakalat tulad na lang ng larawan na inyong nakikita. Marahil ay isa ka rin sa nakakita nito sa iba't ibang platform. Kumalat ang larawan na ito sa iba't ibang social media platform. Binigyan ng iba't ibang kahulugan, binigyan ng mga magagandang mensahe. Pero sa likod ng magagandang mensahe, meron itong halong kasinungalingan. Masarap pakinggan na sabihin natin na ang Diyos ay nagpoprotekta at wala namang duda. Talagang ang Panginoong Diyos ay pumoprotekta. Siya nga ang ating tagapagligtas. Sinasabi sa mga kumakalat na balita na ang bahay na ito ay sa Los Angeles, California at ito raw ay pag-aari ng isang Kristiyano. Hindi raw ito natupok ng apoy kahit na ang kaliwat kanang mga bahay nito ay naabuna. Maraming mga inosente ang napaniwala at marahil may mga Kristyan din ang napaniwala dahil sino ba naman ang hindi maniniwala sapagat Diyos ang pinag-uusapan? At kung totoo ito ay talagang napakasarap i-celebrate at napakasarap i-share sa ating mga timeline. Pero gumawa ang usapang banal ng fact check tungkol sa larawan na ito at ito ang tumambad. Ang larawan na ito ayon sa Vera Files hindi nagmula sa Los Angeles, California, kundi ang larawang ito ay nagmula pa sa Hawaii at ang larawang ito ay hindi kuha ngayong taong 2025 kundi kuha pa ito noong August 10, 2023 at ang kumuha nito ay isang French journalist na nagngangalang Patrick Fallon. At ayon sa ulat mga kaibigan, hindi ito pag-aari ng isang Christian kundi ito ay pag-aari ng isang Muslim. Nako, talagang opposite na opposite. Maging ang Australian Associated Press or AAP nagsagawa rin ng fact check tungkol sa larawan na kumakalat na di umano ito ay nagmula sa Los Angeles, California at pag-aari ng isang Christian. Pero ang resulta ng kanilang fact check ay no. Images do not show miracle building saved from Californian wildfires. Ayon sa resulta ng fact check ng Australian Associated Press, ang naturang larawan ay hindi raw nagmula sa Californian wildfires. Kung iyong titingnan sa larawang ito ay talagang napakaganda pa ng bahay, maging ang kulay ng kanyang bubong ay hindi malang umitim. Kahit na ang pintura ng bahay na puti, hindi malang nagkakulay itim, may sasakyan pa. Samantalang ang puno na nakapaligid dito ay sunog na sunog at iba pang mga bahay na nakapaligid dito, sunog na sunog. Pero ito ay hindi sa California, kundi sa Hawaii. Tapos gagamitin ang talata na mababasa sa Book of Psalms, chapter 91 verse 7 na nagsasabing,
1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Totoo ang bersikulong ito at very powerful nito at kinakailangan natin itong panghawakan. Wala namang problema sa paggamit ng talatang ito. Kaya lang, kinakailangang mapagmatsyag kung saan ito gagamitin. Baka i-attach ito sa mga maling halimbawa. Sa ating panahon na naglipa na ang mga artificial intelligence, dahil sa mataas na antas ng ating teknolohiya, napaka-importante na tayo ay maging mapanuri. Ayon nga sa sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa Book of John, chapter 8, verse 32, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang pagkaalam sa katotohanan, ito ang magbibigay ng kalayaan. Ayon naman sa ulat ng NBC News, totoo na may mga bahay sa Los Angeles, California na hindi natupok ng apoy. Pero walang ganyan. Ayon pa rin sa ulat ng NBC News, sa Winrock Avenue sa Los Angeles pa rin mga kaibigan, Los Angeles County, merong 12 bahay na hindi totally tinupok ng apoy pero may mga damage pa rin. Ang iba ay kalahati na lang ang natira. Laking pasasalamat pa rin ng may-ari ng mga naturang bahay. At least, meron pa silang kukumpunihin kaysa sa yung talagang abuna. Kung ako naman ang papipiliin mga kaibigan, mas pipiliin ko pa ang bagyo kaysa sa sunog dahil kapag sunog talaga ang umatake ay talagang wala na tayong mapupulot. Ang tanging madadala lamang natin ay ang ating suot. Pero kapag bagyo ay malaki pa ang possibility na marami pang bahay na muli pang mapapakinabangan. Pero sana wala sa dalawang yan. Pero kung papipiliin lamang ako mga kaibigan, mas pipiliin ko ang bagyo. Nagtulong-tulong ang maraming mga taga Los Angeles upang bigyan ng pagkain ang mga nangangailangan at meron ding mga kabayanihan na ginagawa ang mga Pilipino sa naturang lugar dahil tumutulong sila sa pagdidistribute ng mga pagkain at damit. Maging ang mga Filipino community sa naturang lugar ay gumawa rin ng paraan kung paano sila makakatulong. Sa panahon na gaya nito mga kaibigan ay kinakailangan ang pagkakaisa at pagtutulungan. At higit sa lahat, kinakailangan na manalig sa Panginoon because God will always provide. Sa lahat ng mga nawalan ng bahay sa Los Angeles, California, dalangin po namin na sana ay huwag mawalan ng pag-asa. Huwag kalimutan na meron tayong makapangyarihan sa lahat na kayang ibigay ang ating pangangailangan. Kaya sa lahat ng mga nanunood ngayon at manunood pa lang, ito ay isang napakalaking aral sa atin na huwag tayong reklamo ng reklamo sa kung ano ang meron sa atin. Dahil kung titingnan natin ang ating paligid, maraming mga tao ang mas nangangailangan pa kaysa sa laki ng iyong pangangailangan. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito mga kaibigan. Kung sakaling nagustuhan mo ang ating content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito para maging updated ka. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.